332 billion. Yan po ang ibinunyag ni Congressman Andaya sa panahon ni Digong. Bakit hindi nag-ingay ang mga DDS? Bakit? Dahil si Digong ang presidente. Diba? Dahil si Digong ang presidente, ayaw nilang mag-ingay, ayaw nila magalit, nagbingi-bingihan sila, nagbulag-bulagan sila at natutuluyan na po silang nabulag at nakorap na po yung mga utak nila. So bakit nung sa panahon ni Andaya hindi kayo nag-iingay about sa flood control scandal na ibinunyag niya na ang mismong presidente ay may kinalaman? Bakit? Hanggang sa natagpo ang patay si Congressman Andaya, pinatahimik ng tuluyan ni Digong. Bakit wala tayo narinig sa mga DDS? Asan ang hustisya? O bakit ngayon nag-iingay kayo? Balikan natin. Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, hindi niya maatim. Sabi niya nga, hindi ko maatim. Hindi ko kayang sikmurain yung grabing nakawan diyan sa sa pagdanakaw ng mga government officials. Lahat-lahat, di pa kasama DPWH, DSWD, lahat-lahat binunyag yan ni Manny Pacquiao. Hindi niya daw maatim, hindi niya masikmura, hindi niya nga paano napapakain ng mga taong ito sa pamilya nila yung ganitong grabe. Sabi niya nga sabi ni Manny Pacquiao is malala ang nakawan sa panahon ni Pinoy. Kasi si Pinoy lagi nasa Malacanang din eh. Parang lalo na si Digong. Hari ng Malacanang. Not like si PBBM lagi nasa labas ng Malacanang. Sa panahon ni Pinoy, ayon kay Manny Pacquiao, grabe ang nakawan. Pero dinoble, tinriple ng kay Digonyo. Nag-ingay din si Manny Pacquiao. May reaction ba mga DDS? Bagkus nagalit sila. Bakit? Kasi sinisiraan si Digong daw. Sinisiraan daw si Digong. Kapag may masasabi kang masama kay Digong o sa pamumuno niya, sinisiraan, galit sila. Gusto nila, ang imahe ni Digong is parang santo. Yan. So, ano ginawa ni Digong? Pinatahimik niya rin po, pero hindi naman habang buhay. Tinakot niya. Tinakot niya si Manny Pacquiao. Hanggang sa nag-resign na lang si Manny Pacquiao. Siguro tinakot niya na kapag hindi ka tumigil, baka sumunod ka kay Andaya. Baka ganun po ang sinabi sa kanya. Diba? Kasi si Andaya, talagang seryoso sa pagsugpo ng korupsyon sa panahon ni Digong na garapalan. That time, ang mga kongresista, lahat tahimik. Doon ka diba? Mag-worry. Lahat sila tahimik kasi lahat sila busog. Kanya-kanya silang kurakot. Kanya-kanya silang insertion. Kaya nga doon nakapag-insert itong si Marco Beta, 500 million. Ang insertion niya. Imagine, 500 million ang insertion ng isang kongresista. Diba? Iimbestigahan pa yan sa Blue Ribbon Committee. Inaano na yan nire-recommend na yan ni Ping Lacson. So, yun. Ano nangyari mga DDS? Nagbunyag si Andaya hanggang sa pinapatay. Nagbunyag si Manny Pacquiao, pinatahimik. Bakit walang kibo ang mga DDS? Bakit? Kasi lahat busog. Diba? Lahat busog, lahat tanga, lahat bingi, lahat bulag. Hindi na kami papayag. Nanahimik kami noon dahil siya ang presidente. Never again. Magiging baka maging Mexico tayo. Mexico, ano pa ba? Colombia. Diba mga Venezuela, mga narco country. No way. Kawawa ang mga future generation. Tapos magtataka kayo bakit ganyan ang pag-uugali ng mga anak ninyo, ng mga kabataan ngayon.
Naririnig sa dating presidente. 16 years old pa lang ako, napatay na ako. Barilin mo lang, saksakin mo lang sa likod. Tapos na, 1 days, 2 days, 3 days, ingay. Tapos wala na. Lilipas din. Ganon din kay Sayad. Pati sheriff sinusuntok. Minumura, nagbabanta, nagmumura, ang daming batang mga nakakapanood. O si Boy Iyot, nananaksak ng bugaw, minumura ang mga government officials. Actually, silang lahat ng baste, di ba? Silang lahat. Ultimo si Kitty, mumurahin mo yung PNP chief. Ako nanay nun, sabihin mong ako ang nanay ni Kitty, kahit sabihin mong mayaman kami, sorry ha, yung anak ko, mumurahin mo yung sa harap ko, yung anak ko, magwawala ng ganon, yes, hulihin yung tatay. Pero problema ng tatay yon, problema ko, doon sa arresting officer. Anak, huwag kang makialam. Hindi mo kailangan ibaba yung level mo. Hindi mo kailangan mag-cross na maging balahura, magaspang na ugali, maging bastos sa mga government officials, sa taong mas matanda sa'yo, parang lolo mo na. Ito para sa akin lang po ito. If ever kahit hindi man lang sa mga ganyan, actually never naman talaga. Never po. Never po silang sasagot sa mas nakakatanda sa kanila or lalaban. Tapos yung paminuran ni Kitty. Ay nako, hihilahin ko talaga yung anak ko, palalabasin ko. Okay, relax doon. Umuwi ka na ng bahay, we can manage this, 'di ba? Pero never, wag mong ibababa na yung ano, wag ka na mag-cross doon sa limit na magiging magaspang ang ugali mo, magiging bastos ka sa mga arresting officer, sa mga mas matanda sa iyo. Dapat ganoon ang mga magulang. Huwag niyong isasama sa problema ninyo ang mga anak. Kaya nasa edad na yan or kaya may asawa na yan, dapat pa rin silang ikastigo as much as possible kung nakikinig sila sa inyo. Ganun dapat. Huwag niyong to-tolerate. So, ayan na. Yun nga po ang ating topic for today. Kay bakit sa panahon ni Digong hindi maingay, hindi nagalit ang mga DDS na gunggong sa sandamakmak na naging triple ang korupsyon sa Pilipinas. 2017, paki-research nga mga DDS, ilang beses ko na yung pinost. 2017, the most corrupt leader in the world, Rodrigo Roa Duterte. Imagine, 1 year lang. Kaya hindi po milyon-milyon ang usapan dito, mga kababayan ko. Hindi po milyon-milyon. Billion po ang pinag-uusapan natin dito, billion. Dahil balwa-balwarte po sila sa Mindanao. May Parahinog, merong sino pa ba yung mga hindi ko lang kasama ang patuan dyan, di ba? Iba ang sa Davao del Norte, Davao del Sur, kanya-kanya po sila. Ano na po dyan eh. Korap po yung mga lugar sa Mindanao, kaya nagpapatayan sila kasi ang negosyo talaga nila is shabs. Kaya po ganyan sila dyan. Kaya iisa lang talaga ang mga nananalo dyan dahil takot ang mga tao. Paulanan sila ng bala. Kapag Davao City, kay Digong lang yan. Pero dahil nga, gahaman silang pamilya, gusto nilang kunin lahat ang buong Mindanao ng supply. Sila magsusupply diyan. Gawin niyang buong Pilipinas na. Magiging narco county tayo. Kaya inilunsad niya yung war on drugs na kuno na ang puro biktima, puro mahihirap. Lahat ng biktima, puro mahihirap, nakachinelas na sa kalsada, nakashort. Samantalang yung drug lords na sa Malacanang, si Michael Yang. Tapos yung mga kapatid, mga kaibigan nandun sa Malacanang. Namamayagpag. Ganon ang panggagago, pambababoy ni Digong na mga Duterte sa Pilipinas at sa mga Pilipino. Never again.